Another day, panibagong araw na naman. So ngayon, ang video natin ay tungkol sa pagpapakain ng crayfish. So share ko lang sa inyo kung paano ko pakainin ang aking crayfish. So makita nyo doon sa unang video, meron akong maliit na cup na pinakita. So ayan, so ang pinapakain ko po sa aking mga crayfish or trilings ay EO1. EO1 ang pinapakain namin sa kanila kasi nga sila ay mga krillings pa lang. Pero para mas lumaki sila at mas maging malusog na mga krillings, so nanonood ako or naghahanap pa ako ng ibang pagkain na pwede sa kanila. At isa nga sa mga napanood ko ay ang kangkong. At meron din akong nakita na pwede rin pala silang kumain ng mga raw fish. Pero since sila ay maliliit at krillings pa lang, baka hindi pa pwede sa size nila. So siguro next week, so obserbahan o titignan ko ulit kung merong nag-improve sa size nila at kung sakaling meron man, so mag-start na ako magpakain ng ibang pwede na food. O nga, so kung mapapansin nyo, konting amount lang yung ibinibigay kong pagkain sa kanila. Kasi kapag nasobrahan daw sila, ito ay nakakasama sa mga krillings. Dapat sakto lang sa mga krillings yung mga food na ibibigay. At ito nga, so napansin ko yung krilling na hiniwalay ko nung nakaraan, natanggal pala yung bato na nakapatong sa kanyang lalagyan. So papakainin natin siya ngayon. Lalagay lang din tayo ng konting amount na sakto lang para sa kanya. Tiyang green na nakikita nyo ay lumot. So kasama yan dun sa mismong lalagyan nung pinaglagyan nila. So pwede din pala silang pakainin yan. So inalis ko lang saglit para mapakain ko siya ng konting amount ng PO1. So ayan, so kuha lang ako ng konti. Tapos ilalagay ko sa kanya. So medyo nag-aalangan pa ako dito. Hindi ko talaga sure kung tama lang ba yung amount ng food na ibinibigay ko sa kanila. So kaya madalas talaga nanonood ako ng mga pagkain na pwede ibigay at yung mas makakatulong para mas lumaki sila. At habang pinapakain ko nga siya, so inobserbahan ko din yung color ng aking feeling. So far, makikita nyo, medyo nag-dark na yung kulay niya kumpara nung nakaraang araw na halatang nag-molt siya. So baka sa susunod, pakakawalan na natin siya para makapag-ikot-ikot siya sa loob ng aquarium at makasama nila yung ibang krillings. So yan, so kung makikita nyo, lumabas na sila ng heights kasi nga nagbigay na ako ng pagkain sa kanila. So yan, ito na siya. So lalagyan ko lang siya ng isang bato para hindi lang kumangat yung kanyang pinaglalagyan. At ito yung iba. So nagtatago pa sila, palihim na nakain. Habang pinapanood ko sila, so share ko din sa inyo bakit ba krillings muna ang inalagaan namin. Pwede naman yung breeder na mismo ang bilhin namin para mas mabilis makapangitlog at mas mabilis dumami. Pero naisip ko lang, so kung mag-aalaga kami agad ng breeder, baka mabigla kami hanggang sa hindi namin ma-handle ng maayos. Kaya ang sabi ko na lang sa asawa ko, mag-start muna tayo sa krillings. So obserbahan muna natin, aralin muna natin kung paano sila tamang alagaan para kung sakalin lumaki man sila at lalaki sila at magkakaroon ng mga itlog, alam na natin kung paano yung susunod nating magiging hakbang at tamang way kung paano sila maaalagaan kasi may experience na sa tamang pag-aalaga ng krillings. Noong una, nagdadalawang isip pa siya kung krillings ba talaga muna yung bibilhin namin o yung mismong breeder na. Pero sa bandang huli, so ayan, binilhan niya din ako ng krillings. At sabi niya, ako daw ang mag-aasikaso ng mga krillings namin. At hindi naman ako nagsisisi, hindi naman kami nagsisisi kasi nag-i-enjoy talaga ako. Alagaan sila, nakaka-excite gumising sa umaga. Tapos makikita ko sila na mayroong improvement, nakikita ko naglalaro-laro o naikot. So in short, nakaka-excite mag-alaga ng feelings.
So yun lang. Thank you for watching.